Magandang hapon po. Magandang hapon. Pasensya na po kayo sa boses ko. Yung biyernes ko pa dinalabahan ng sipon na to. Kaya bubuko ako. Pasensya na po kayo. So, bago po simulan ang ating lesson, gusto ko lang pong mag-share ang isang kwento. Isang araw, yung minister ay nagdesisyon na puntahan yung mga batang grade 6 ng Sunday lesson nila. Pumasok siya sa kwarto. Nakinig. Tama-tama pinag-uusapan nila ay tungkol sa Old Testament. Bago sila matapos, nagtanong ang minister, sabi niya, "Who knocked down the walls of Jericho?" Kumahit yung mga bata. Ay biglang nagtaas ng kamay, dalawang bata. Sabi ng preacher, "Who knocked down the walls of Jericho?" Tumayo ang dalawang bata, sabi nila, "Hindi po namin alam. Pero hindi po kami ang gumawa nun." Nabigla yung preacher sa sagot ng dalawang bata. Hinarap ang teacher. Sabi niya, "Teacher, narinig mo ba ang sagot ng dalawang bata? Ano ang masasabi mo sa sinabi nila?" Sagot ng teacher, "Preacher, matagal ko na pong kilala yung dalawang bata na yan. At alam ko po, kapag sinabi nilang hindi sila ang gumawa, hindi po sila nagsisinungaling." Nadismaya ang preacher, ang minister. Muntik na siyang himatayin. Lumabas siya at habang naglalakad sa koridor, sa hallway, nasa lubong niya ang tagapamahan hanggang eskwelahan. Nalubong niya, sabi, "Alam mo ba, nanggaling ako sa classroom ng grade 6 boys. Tinanong ko kung who knocked down the walls of Jericho. Ang sagot nila, hindi raw nila alam at hindi raw sila. Tinanong ko ang teacher. Sabi ng teacher, naniniwala daw siya sa dalawang bata." Tinigilan ng tagapamahala yung preacher. Sabi niya, "Preacher, sandali lang po. Huwag na po natin pag-usapan kung sino ang gumawa at kung ano ang sinira. Ipagawa na lang po natin. At gamitin na po natin ang general fund. At doon, tuluyan lang din matay ang preacher." Pag-uusapan po natin ngayon ay may halo pong konting science at saka Bible. So, minsan po ba, maitanong niyo natin yung sarili kung bakit kinonsider natin maging Kristiyano? Narito po ang ilang reasons. 10 reasons to consider Christianity. So bago po tayong simula, let us pray. Heavenly Father, thank you for this day. Thank you for setting up footsteps in coming here. Ama, maraming salamat po sa mga pagpapala mo. At dinadalayan po namin, Lord, bigyan mo kayo ng bukas na kaisipan, alert po sa Lord Jesus, upang ganap na rin maintindihan yung mga salita. At akin naman, wala po ang alam, isa lang po ang basahan sa inyong harapan. Lagay niyo po sa akin namin yung mga salita. Lagay niyo po sa inyong moral. Buksan niyo po durungawan ng kalalitan upang ang kalilingan at kaluluwang hatiran ang siyang mabanaan. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. 10 reasons to consider Christianity. First, you have nothing to lose. Yeah. Wala pong mawawala sa inyo. Alam po natin, ang pagsusugal ay isang laro ng pagiging pagsapalaran. Kaya po tayo na hindi natin alam kung ano ang magiging kahihinatnan. Pwedeng matalo, pwedeng manalo. Pwedeng tumaya ng maliit, pwedeng tumaya ng malaki. Pero, are you willing to bet your life with a toss of a coin or a roll of a dice? O yung pagpinta ng baraha? Siguro po, hindi po tayo ganun katanga para gawin natin yun. Pero, ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos, sinataya po nila ang lahat because they believe in nothing. Ang alam nila, pag namatay na sila, they just cease to exist. Paano po?
kung ang kamatayan ay hindi ang exit door sa existence. Paano po? Kung meron tayong kaluluwa na patuloy na mabubuhay kahit tayo ay patay na, ano po? Kung meron kahulugan ang buhay. The truth is, no one can physically prove that God exists. Likewise, no one can physically prove that He does not. The more scientists discover about universe, the more questions arise. The ever-changing theories of evolution, which are based on debatable facts and missing evidence. Ang ibig sabihin po ng evolution ay, sabi nila, in the beginning, there was nothing, and nothing exploded. Gradually, with random precision and accuracy, it created everything. We po, tayo po ba ay hangal upang maniwala tayo sa wala? Na kung maniniwala tayo sa Diyos, we can have eternal life in heaven. Sabi nga po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sabi nga po ng isang gambler, I prefer to live a life and believe that there is God than die and find out that there is none. Rather than to live a life and believe that there is no God than die and find out that there is. At gusto ko pong mabuhay na naniniwala na may Diyos at makamatay at malalaman na wala pala. Kaysa sa nabubuhay na naniniwala na walang Diyos at makamatay at malalaman ko na may Diyos pala. So, believing in nothing is an ultimate foolish game. Sabi nga, if you are right, you will gain nothing. But if you are wrong, you will lose everything. Believing in our Lord Jesus Christ stacks all odds in our favor. By believing in Him, we have everything to gain, Amen. but nothing to lose. Second reason why we consider Christianity. Reason number 2, Creator behind a creation. Si Mother Isa ba yan? An illustration po yan. Ang libro ay nangangailangan ng author para mabuo. Ang tula ay nangangailangan ng poet para mabuo. Ang invention ay nangangailangan ng inventor. Likewise, a creation requires a creator. Kapag nakakita po tayo ng work of art, kagaya niyan, isipin po ba natin na ang work of art ginawa niya ang sarili niya? Hindi po. Kung isipin natin halimbawa si Mona Lisa yan, it is evident that an artist created it. Mona Lisa, Da Vinci? Da Vinci. It is evident that an artist created it. Animals are programmed to survive. Sabi nga ng zoologists, instinct. Pero, sino programmer? Science acknowledges that all scientific laws are constant and governed. Who is the governor? Science acknowledges that there is a design to all creation. E sino po ang designer? We talk about more about the laws of nature. And what uphold these laws? Sino po nag-uphold ng laws? Does really creation create itself? No. There is an option in Darwin's clever theory of evolution. Si Charles Darwin po ay isang English
naturalist, a geologist who is well known on his contribution about theories of evolution. Sabi nga niya, in evolution, which if given enough time, can theoretically create from nothing to the most intricate design and program them with moral sense of instinct. Pero sabi po ng mga Kristiyano, for every creation, there is an incredible Creator. Amen. 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 Psalm 19:1, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Third reason. Nakikinig po ba tayo? Amen. Third reason. Ano ba? Makikinig tayo. Ano po yung first reason? Nothing to lose. Second reason. Reason number 3. It takes more faith to believe in evolution than in God. Mas kailangan po ng malakas at malaking pananampalataya bago po maniwala ang Kristiyano sa evolution kaysa sa maniwala sa Diyos. Kapag may nagsabi po sa atin na ang elepante ay galing sa isang lumilipad na prehistoric or sa prehistoric flying pig, naniniwala po ba tayo? We might ask the evidence. Kapag sinabi po nilang hindi niya makita ang ebidensya o nawawala ang mga ebidensya, well, it will take an enormous amount of faith bago po tayo maniwala sa Kanya. Ganyan po ang mga Kristiyano. Hindi po basta-basta naniniwala sa sabi-sabi. At hindi rin po basta-basta naniniwala. Ano yung sport natin? Hindi po basta-basta naniniwala sa basket. Evolution is a belief. In the beginning, there was nothing. And nothing exploded. It gradually created everything. It would seem that the world's greatest faith are based in the theories of evolution and its ever-changing theories. Generally, at hindi pa alam na mga nakakarami, no paleontologists have presented supportive evidence about the magical transition of one species to another species. Considering the fact that we have 250,000 fossil species known today. Gano'n po karami yun? Kung bawat isa ay nagtatransform ng ibang lahi, ng ibang itsura. 250,000 yun. The link between ape and man still missing. Katandaan yun? So evolution of man. And the link between dinosaurs and bird has been reviewed by experts. Sabi nga po ng bata, Inay, nalilito ako. Sabihin niyo nga po sa akin ang totoo. Kahapon, tinanong ko ang tatay kung saan nanggaling ang tao. Ang sabi niya, nanggaling daw po tayo sa unggoy. The evolution sa man, ay sa unggoy. Pero sinabi mo sa akin na nanggaling tayo kay Eva at Adan na ginawa ng Diyos. Ano po ba ang totoo? Tumigil sa paggawa ang nanay. Umupo, hinarap niya ang kanyang anak. Anak, ikaw at ako, galing tayo kay Eva at Adan. Pero ang tatay mo,
Dahil siya, sa unggoy na sinasabi niya. At hindi ko alam kung anong level siya huminto rito. At siguro po, hindi umabot dito yung tatay niya. Baka hanggang dito lang. Today po, Noah has presented that a lifeless chemical arranging themselves into complex formation bearing biomolecules needed for life. It is ironic that many people refuse to believe in Christianity because of lack of evidence, but happily turn to evolution without even asking, where is the evidence? Next. Life is more than the physical. Ano po ang ibig sabihin niyan? Life is more than the physical. We live in a mechanized world. Kapag nasira po ang kotse, tatawag lang po tayo ng mekaniko, titignan niya kung anong may ang nasira, bibili ng pyesa, aayusin, then wala. It comes back to life. Kapag na-breakdown yung computer, tatawag lang po ng technician. At tapos, titignan yung malfunction parts, ayusin, papalitan. Buhay na naman ang computer. Masaya na naman, may internet na naman. Pero, we cannot deal the problem of human death. Human death, kapag namatay ang isang tao, hindi po natin pwedeng palitan ang kanyang malfunction parts. Hindi pwedeng palitan yung liver, hindi pwedeng palitan yung kidney. Kapag patay na ang tao, patay na po siya. Pero, meron pong highly sophisticated medical technologies na pwede po pahabahin ang buhay ng tao physically. Pero, pag sinabi po ng doktor, napatay na, at na-acknowledge po ng mga doktor na something left his body and it will never come back. Hindi po ba sabihin na may kaluluwa tayo? Kapag namatay ang isang tao, wala na po. There is no amount of medical treatment, no highly sophisticated medical equipment na pwedeng buhayin pa ang isang tao. We know so little about life. Sabi nga po nila, life is simply a result of the perfect chemical combination, ion, and memory association cell. But they did not explain the question about our the spiritual sense, our spiritual sense. Na hindi po tumatanda, na hindi po namamatay kahit po tayo ay patay na. If life is simply biological, pwede po natin isolve ang problema ng kamatayan sa pamamagitan po ng operation. Pero hindi po. That is not the case. Kapag naman, unlike mechanical death, human death is permanent. Something, our soul leaves our body and it will not come back. Isa po, may tanong na po ba natin sa ating sarili? Kung mamamatay kaya tayo, saan kaya pupunta the real us, our soul? May tanong na po ba natin na sa ating sarili? Reason number 5. Kung kayo mag-alala, 10 yan, nakakalahati na tayo.
what we believe. That's true. We are what we believe. Yeah. As a rule, the decisions we make are based on what we believe is true. And there will always be consequences. Amen. And the severity of the consequences depends on what we believe is true or false. Pwede po natin sabihin, hindi ako naniniwala sa law of gravity. Pero subukan mo tumalon sa building. Hindi ka mahuhulog. Hindi ako naniniwala sa law of gravity, but that belief will not stop you from falling. There are always repercussions to what we believe. Even if we say we believe in evolution, but our decisions are based accordingly, individually, and collectively, and there will always be consequences. If our beliefs based on scientific theories like evolution, we believe that we are cosmic accident, no purpose in life, born simply to breed, suffer, and die. Sadly, this is the green message being taught to our children in the school. And as a society, we are now reaping the consequences, like lack of direction, family breakdown, massive dependency on drugs, high crime rates, high suicide rates, etc., etc., etc. If as a society we believe and teach that our existence is pointless, remember, we are what we believe. Amen. Amen. Alternatively, Christian beliefs offers everlasting salvation, a loving and caring God, a code of chivalry, a sense of purpose, and a hope for the future, and a meaning to our existence. Ironically, sabi nga ng evolutionists, our existence is pointless. Napalagay ko po wala namang evolutionist dito. Ano nga po ulit? Yung mga apat, lima? You have nothing to do a greater creation. It takes more greater than the evolution of God. Life is more than Jesus. We are what we believe. Number 6. Kung dito ko na po tatapusin, number 6. Hintay pa. Number 6. Christianity is a relationship, not a religion. Amen. Okay. Sabi nga po nila, business is a pleasure sa mga kokonti. Pero business is hard work, endure, to earn a living, to be able to pay the rent, to pay the bills, sa mga nakakarami. Pero ang pleasure po is spending quality time with our loved ones, with our family and friends. Christianity was designed to have a wonderful relationship with God, Amen. not a religion. Sadly, the greatest obstacle that many people coming to Christianity is religion. It has turned from what to be a pleasure into a business. Religion, burdened with its numerous words, numerous rituals, cults, intolerance, and atrocities that
distorted the true meaning of Christianity. God is not interested in our religion. He is not interested in our insignificant works. And He is not interested in our money to complete His purpose. He is God. He is the creator of the universe. He is the possessor of science. He is the possessor of riches and knowledge. He is the governor of the laws that sustain science. God doesn't need our help. We need His. Amen. God is like a loving parent who has a runaway children. His greatest desire is for us to come back to Him. Amen. God created mankind with free will. He cannot and He will never force us to love Him. We are created in His image, just as we have desired people to freely love us. So, does God want us to freely love Him? He desires a personal relationship with us. As a parent, He wants to protect and provide for us. Amen. He wants to impart His wisdom, not to spoil our chance of happiness, but to increase it. Christianity is not a set of meaningless rituals, but a restoration of family relationship. Amen. Katapos po ako sa isang kwento. Gagamitin ko po pangalan ni Brother Ernie para lubos po natin maintindihan. Minsan, nag-decide si Brother Ernie na magpagupit sa barbero. Habang siya ginugupitan ng si Brother Joseph na gawin. Si Brother Joseph. Minsan, nag-decide si Brother Joseph na magpagupit sa barbero. Pumasok siya sa barber shop. Alam mo na ba, habang ginugupitan siya ng barbero, alam mo naman yung mga barbero sa atin, ang daming kwento. May mga kwentong barbero. Ang daming kwento. Marami silang pinag-usapang paksa, halo-halo, sari-sari, hanggang dumako sila sa usapin tungkol sa Diyos. Sabi ng barbero, alam mo, Joseph, hindi ako naniniwala sa iyo kasi nasabi mo na mayroong Diyos. Bakit naman po? Sabi ni Brother Joseph. Tumingin ka sa paligid mo. Kung mayroong Diyos, wala sanang nagugutom na mga bata, wala sanang naghihirap, wala sanang kalamidad, wala sanang gera, at wala sanang napapabayaan. Kung mayroong Diyos, hindi niya pababayaan na mangyari ang mga bagay na yan. Hindi kumubo si Brother Joseph, tumahimik na lang siya. Ayaw niyang makipagdebate, baka mamaya ikalbuhin siya. Nang matapos na pagpagupit, nagbayad. Nang lumabas na siya sa pintuan, nakita niya ang isang mama na napakahaba ng buhok, napakahaba ng bigote, siguro buwan o taon na ang nakalipas bago siya nagpagupit. Ang ulit pagdikit niya. Bumalik siya sa barber shop, hinarap ang barbero. Sabi niya, siguro po, walang barbero dito sa mundo. At bakit naman, nandito ako sa harapan mo, nakatayo, at ngayon at kadugdit ko lang sa iyo. Tumingin po kayo sa labas. Tingnan niyo po ang mamang yon. Napakahaba ng buhok, napakahaba ng bigote. Eh paano, hindi siya lumalapit sa akin? Ganyan nga po. Kaya po mayroong kalamidad, mayroong naghihirap na mga tao, mayroong sakuna, mayroong gera, dahil hindi po sila lumalapit sa Diyos. Hindi po sila tumatawag at nananalangin sa Diyos. Napatahinig ang barbero. Ewan ko lang po ngayon kung papagsalita na siya. So, tutuloy ko na lang po yung susunod. Bali apat pa po yung susunod natin. So, mapagandala po ang susunod na kabanata. Let's pray. Maraming salamat po sa oras mo kami sa oras, Lord.
Maraming salamat po sa gabay at pagdumay mo. Maraming salamat po sa pagbukas po sa aming mga isipan. Lord, patuloy po namin dinadalayan ang aming mga kapatid sa Pilipinas as kagandalang kalamidad. Earthquake, typhoon, Yolanda, Lord, patuloy mo silang pagpalay, patuloy mo silang pagpalakasin, patuloy mo kung pagkaloob ang kanilang pangangailangan sa araw-araw, pagkain, tubig, gamot, tirahan at trabaho, Lord, upang sila po ay makabawi at makapagpabuhay ng mapayapa at matiwasay. Muli, O Lord Jesus. Gamitin niyo lang po instrumento yung mga bansang tumutulong, patuloy po po sila hipuin hanggang sa kayo po ang mga kapatid namin sa Pilipinas ay makabawi sa kanilang buhay. Lord, maraming salamat po. Kailangan po ang patuloy pagsamba po pagdila sa naging sa mga pamilya pangalan nila po ang aming mahal na Panginoon Jesus. Amen. Amen.